Mr. Chair, I would like to enter for the record only certain of my reservations and just general comments on constitutional law involved in this case. Oh, there you are. Let me take a good look at you. Kasi naging RTC judge kasi ako eh. Yari ka. Batang-bata lang ako. At ang unang tinuro sa amin ay, ang unang katungkulan ng isang hukom ay pag-aralan niya ang pagbumukha ng testigo. Observe the demeanor of the witness. Now that I observed your demeanor, I more or less know what things would make you quarrel with your husband. Mr. Chairman, I have certain reservations for the record. Number one, right against self-incrimination. The Philippine and U.S. constitutions have different versions, with the result that the right against self-incrimination is more lenient in our country. The U.S. Constitution Amendment 5 provides, quote, no person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself. Notice that in the United States, and therefore in American jurisprudence, picked up sometimes by our Supreme Court, the right against self-incrimination applies only in a criminal case. This is not a criminal case, this is an administrative case. Therefore, ordinarily, if we were in America, there would be no right against self-incrimination. But this is not the time to re-examine this constitutional concept. By comparison, the Philippine Constitution in the Bill of Rights, which you know as Article 3, Section 17 provides, quote, no person shall be compelled to be a witness against himself without any qualification. Kaya, mas malawak ang right against self-incrimination ni Mrs. Napoles na akusado. Sa Pilipinas, sa Amerika, maswerte ka, hindi ka binista sa Amerika. In addition, the Philippine Constitution provides in Article 6 concerning the Legislative Department, Section 21, referring to inquiries in aid of legislation, quote, the right of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Constitutional right na igagalang kita bilang akusado. I will not bully you. I will attempt to outshout you. So I hope you'll show me the same courtesy by telling the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I remind you, Mrs. Witness, pwede ka magtanggi sa pagsagot ng maski anong tanong na makababaon sa iyo o makasangkot sa iyo sa isang krimen. Karapatan mo yan. Pero wala kang karapatan magsabi ng sinungaling. Pag nagsinungaling ka, lagot ka. Kaya kaiba yung ayaw kong magsagot dahil baka lalo akong mabaon dyan sa krimen na yan. At iba rin yung magsinungaling ka sa harap ng isang senador. Nagusumpa ka eh. The Supreme Court has ruled, quote, the right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigation. This is an administrative... What is so funny over there? I've just finished talking about respect for me as for my other senators. This is an institutional hearing. I'm sorry. You should be. The right of the accused against self-incrimination is extended to respondent in administrative investigations that partake of the nature of or are analogous to criminal proceedings. This is the latest case, Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks, 2007. Kaya, walang duda na may right ka against self-incrimination maski hindi ito criminal case. This right may be invoked by resource persons only when the incriminating question is being asked. The consolation is that when this right is abused, such issue may be presented before the court. Kung ayaw mo ng ruling namin, mamaya pag sinabi mong ayaw ko magsagot dahil baka masangkot ako. At sa tingin ko, hindi ka masasangkot ng pagtatanong ko. At sabihin mong ayaw ko, mag-aapila ako sa chair ng committee o kaya magre-recess kami. Pero hindi ikaw ang magdedesisyon. Kung masasangkot ka, hindi kami. At kung hindi ka kontento sa ginagawa namin, pwede kang pumunta sa Korte de Justicia. The question whether testimony is privileged is determined by the court. Nang wala ko dito, sari-saring insultong inabot ko. Dalawang tao na kasapi ng Senado, hindi man lang
involved. Stick to the issues. Do not go into personalities. Kagad ang sagot niya sa akin ay tungkol sa personalidad ko. The question whether testimony is privileged is determined by the court. At least it is not enough for the witness to say that the answer will incriminate him, as he is not the sole judge of his liability. Arnold versus Nazareno, 1950. That is my first reservation about the right against self-incrimination. The second reservation, the meaning of self-incrimination. Hindi naman pwede, Mrs. Napoles, na lahat na lang tatanggihan mo, sabihin mo, baka masangkot ako. May mga regulasyon yun eh. To apply the privilege against self-incrimination, this is the standard, the test, the guideline. We ask whether the claimant is confronted by substantial and real, and not merely trifling or imaginary hazards of incrimination. Kailangan totoong masasangkot nga siya. Hindi na tatakutin lang tayo na lahat yan masasangkot mo. Whether the accused, the most guilty, is highly factual in nature. And, let me give you an example. Said the court, we cannot compel the witness or accused to furnish the specimen of her handwriting on the ground that writing is not a purely mechanical act, because it requires the application of intelligence and attention. Marcelo V. Sandiganbay, 1999. Kaya hindi lang namin napilit sa iyo, ay yung kailangan gamitin mo utak mo, pag-isip mo. Yan, protektado ka dyan ng batas. Pero kung halimbawa, sabihin namin, dalhin mo dito ang isang ebidensya, dadalhin mo yan. Dahil kailangan na gamitin mo utak mo o pag-iisip mo. And, last reservation. You may have no right to public attorney. Who is the public attorney here? Yun. Yeah. I am not entirely sure that under the Constitution, the accused Mrs. Napoles has a right to counsel. The Constitution in the Bill of Rights, Article 3, Section 12, Paragraph 1, protects any person under investigation for the commission of an offense. That's actually custodial investigation when there's a crime committed and the police pick up a suspect. Our Constitution provides that, quote, if the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. But, Mrs. Napoles, from what we've heard about you in the media, you can certainly afford the services of counsel. You yourself have chosen not to be accompanied by counsel. Ikaw namili eh. Ayaw mo. Only 3 days ago, your counsel in the Plunder case resigned and you would not have a lawyer today. You have another counsel for the case of serious illegal detention, but you refuse to bring him here. Kaya kagustuhan mo na lang talaga na wala kang abogado para magamit mong rason na naghahanap ka pa. At hindi dapat nabigyan ka namin ng libre na galing sa public attorney's office. Mali yun. Dahil sa batas, yung public attorney's office ay para lang sa mga mahirap na hindi makabayad ng abogado kasi mahal ang abogado eh. So I have my reservations. Ngayon, pagtatanong. When Mr. Ben-Hur Luy testified here in the Senate, he identified 3 senators as tanda, sexy, pogi. Question, is Senator Enrile tanda? Answer. Yes. Hindi ko po alam. Hindi. Ganito na lang. Ilagay na lang natin ito. Hindi alam. Pag akala mo right against self-incrimination, sabihin mo na lang, right against self-incrimination. Maulit mo ba yan? Baka masangkot ako, right against self-incrimination. Kasi kaiba yung, hindi ko po alam sa I might incriminate myself. So if you're invoking the right, kung gusto mong karapatan mo sa ilalim ng saligang batas, pakitsagot lang sa akin, right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Oh, si Senator Enrile bang tanda? Incrimination. Right. Kaya, ayaw mo na masangkot ka kung nagsagot ka man. Hindi sa hindi mo alam. May alam ka, pero ayaw mo ipaiwatig sa amin. Maaaring, tatingin mo, hindi ka nga masangkot. Pero, hindi kami ang hukom mo. Ang hukom natin, in fact, our jury, under the American system, kaibang hukom. The hukom or the judge makes only rulings on law. The jury finds out the facts.
So our jury is the entire Filipino public watching nationwide television telecast live. Kaya ano kayang isipin ng publiko pag ganyan ka ang sagot mo? I invoke my right against self-incrimination. Una, that you will incriminate yourself if you answer the question. Parang inaamin mo, oo nga, alam ko. Kilala ko yung inrili na yan. Ganon ang magiging kalalabasan ng pagtatanong mo yan eh. Anong pagsasagot mo yan eh. Inaamin mo na kakilala mo siya. Dahil hindi mo naman sinabing, hindi ko siya kakilala o hindi ko alam kung hindi, I invoke my right against self-incrimination. Kaya, tama lang na malaman ng publiko na may tinatago ka. In American jurisprudence, Mr. Chair, when the witness in a criminal proceeding invokes the right against self-incrimination, no consequence flows from it. The judge is not allowed to hold it against the witness or to hold it in favor of the witness. The judge is supposed to be neutral. But in our case, it is different because our right against self-incrimination applies to all manner of cases. So, we of course draw the natural conclusions. Pareho rin ng mga iniisip ngayon ng nanonood sa atin sa TV. Bakit ayaw niyang sagutin? Bakit ayaw niyang malaman ng katotohanan? Kaya mag-ingat ka, ha? Huwag kang magsabi. Susumpak mo lang kanina. I promise I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi kung hatiin mo katotohanan, kung minsan, sinungaling ang labas. That's why the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ngayon, tatawag, ang sabi ng mga testigo laban sa iyo, dating empleyado mo, itawag mo si Enrile na si Tanda. Sino ba bang matanda dito sa Senado kung di si Enrile? Sabi niya, 89 years old na siya. Pero natin sigurado, baka 99 siya. O baka 109 na siya. Dahil kung minsan, nag-dementia na yata, lalo na tungkol sa akin. Ngayon, di natural lang na gano'n din ang sagot mo siguro. No? Is Senator Estrada the sexy? Right against self-incrimination. Hindi ko na po alam, sir. Ha? Hindi ko po alam. Mali naman. Hindi mo alam. Alam mo eh. What you want to say is, I invoke my right against self-incrimination. Right against self-incrimination. Ganun lang sagutin. Self-incriminating. Ganun na lang. Self-incriminating. Sino ka? Ikaw. Sino ka? Kaya na yung tatawag ako sinong abogado. Ikaw ano ka? Who are you? I'm Attorney Howard Areza from the Public Attorney's Office, Your Honor. So there are two of you. Alright, go ahead and consult with your client. Oh, ano ba? Self-incrimination or I do not know? Hindi alam. Invoke my right po. Okay. When you say that, wala na akong sinabi. Dahil yun ang batas natin eh. And is Senator Revilla the pogi? I invoke my right. Okay. Bilisan natin. Puro ka pala invoke my right. May kilala ka ba personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through Justice Secretary sa Ombudsman? May kilala ka ba doon sa tatlo sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada, at si Revilla. I invoke my right. Okay? Ayaw mo. Ngayon, may kilala ka doon sa mga iba pang senador na sabi ng Justice Secretary, ididemanda pa niya sa susunod siguro na linggo. Hindi pa ito tapos eh. First batch pa lang ito, maraming batch siguro ito. Kaya bandang huli, baka wala na kaming quorum, kaya mag-invento kami ng aming rule kung anong panibagong quorum sa Senado. Tingnan natin kung abutin natin yun. Pero walang, how do you say in Tagalog? Walang safety dito. Kaya ayaw ko na lumabas sa bahay ko eh, baka duraan ako. Kaya, kilala mo na kung sinong 24 senador, hindi ba? 24 lang naman kami eh. Kilala mo naman kami. Kamukha ng pangkaraniwan na mamamayan. Meron ka bang kilalang personal? Hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito. Kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo?
Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yun. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Hindi ah. Sino lang kausap mo? Invoke my right? Invoke my right. Tapos ng Halloween, wala nang mga mundo. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig ang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. At nasusumpa mo lang, magsasabi ka ng buong totoo. Paano masabi na, magsasabi ako ng buong totoo, pagkatapos sabihin mong, wala akong gustong isagot sa iyo. Sana kaninang nagsumpa ka, sinabi mong, magsasabi lang ako ng kalahating totoo. Yung iba, ililihim ko. Hindi naman ganun eh. Buong katotohanan. Paano ka magsumpa na buong katotohanan sasabihin mo, at ngayon sabihin mo sa akin, masasangkot ako kaya ayaw kitang sagutin. Yun ang ginagawa mo sa akin eh. Ngayon, ikaw ba'y nakipagpulong sa isang abogado o mga abogado tungkol na sabihin mo ngayon? Binigyan ka kanina ng 30 minutes eh. Diba? Opo. Maliban dyan, yung dati mong abogado, si Attorney Lorna Kapunan, Opo. nag-usap din kayo. Opo. Sino pa? Maliban dito sa mga abogadong ito, yung isang abogadong maring si Attorney Villa Senior. Pero maliban dyan, sino pang kausap mo tungkol sa plunder case? Wala na po. Wala kang kinausap? Yung senador? Wala po. Sigurado ka, ha? Wala po. Mamaya paliwanag ko nakamali ka. Ikaw ba'y nag-attend ng mga meetings at nandyan ang mga testigo at nagpirmahan kayo? Pag anong sasabihin ninyo? I invoke my right po. Okay. Ikaw ba'y nagbasa ng iba pang mga mababasa mo para maganda ng iyong sasabihin ngayon? Invoke my right. Wala po. Wala? Hindi ka nagbasa o hindi ka marunong? Wala po. Okay? Ikaw ba'y gumawa ng mga nota sa isang notebook tungkol dito sa mga sinasabing pagbibintang sa iyo tungkol sa plunder? Wala kang notes ng ganon? Wala po. At minasa mo bang affidavit at iba pang mga statements or affidavits na ginawa ng mga whistleblowers? Wala po kaming kopya. Alright. Nakita mo na. Sabi ko na eh. Sasagutin mo lang ako with a blank wall. Blank. Anong alam mo? Wala pa. Nakadedma ka sa akin. Paano tayo ngayon makaabot sa katotohanan? Wala nga. Di bale? Question. Next question. That's one set of questions. Pinagbadali-dali ko lang dahil alam ko ng sagot mo eh. I invoke my right. Ngayon tingnan natin. Yan na. Mrs. Napoles, napaliwanag na ito sa iyo ng abogado mo. Pero hayaan mo sana ako nang paliwanag uli sa iyo. Anong ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa, no? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka makalusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. E biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo mga abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing tanda ka na ni tanda. Ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan, dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinaproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghihingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin ng lahat ng alam mo, hindi ka makukulong.
kang naabsuelto, para kang na-quit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka, papalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kailangan mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayaw pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh, natural, kung akusado ka, ang tao, natural, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan, eh, libre pa siya. Oh, ngayon, babasahan kita ng rules of court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko yung sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito? Rules of Court annotated by Miriam Defensor Santiago. At maliban dyan, 30 libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan. Ininsulto ako ng aking mga kapwa at senador. Mga ingkitero. At nanginsulto pa ako, wala ako dito. Oh, nandito na ako. Abangan niyo ako mamaya. Ngayon, dito sa libro na ito, mahirap lang kasi pag nakapaligid ka ng ingkit eh. Ano nang ang hinaharap ko sa iyo? Oh, well, anyway, i-Mario ko na lang.